Pero bago ang lahat, gusto ko munang bumati sa ating mga bisita. Si board member, the Chair ng Committee of Trade and Industry, si Ma'am Janina Karim Fariñas, na kaibigan ko po ang kanyang asawa dahil siya rin ay isang vice mayor. Si Ma'am Eugene Rapanot, Sir Eugene Rapanot, pasensya na sir, Mayor of City of Santa Catalina. And mga participating Ilocos Sur LGU Municipality na narito ngayon, ang representative ni Governor na si Attorney Jana Singson. Sa lahat ng mga department heads na narito, mga kasama natin sa Health Board, at sa lahat ng iba't ibang departamento, ang ating mga kaibigan mula sa iba't ibang barangay dito sa Maynila na kinulit ko isa-isa noong ako'y hindi pa tatakbo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Anyways, alam niyo po, nung kami po ni Yorme ay tumatakbo, ang isa sa pinangako niya ay pagtulong sa minimum basic needs ng ating lungsod. And that includes healthcare, housing, education, and jobs. And really, itong effort na ginagawa ng DTCAM natin sa panguna ng ating magaling na direktora na si Direk Cristal Bagaching, isang effort yan ng pamahalaan lungsod para may showcase ang iba't ibang mga produkto na siyang makakatulong sa ating mga palengke dito. Which by the way, nandito ang ating direktor na si Direktora Hizon na siyang tumutulong na mag-idikit ang mga farmers sa mga namimili dito sa Maynila para sa ganun mas mura ang bilihin para sa mga Manileño. Ganyan po kagaling ang ating alkalde. Naiisip niya ang food security issue dito sa Maynila na kahit na anong krisis na iniinda ng lahat, sinisiguro niya dito sa Maynila, murang-mura pa rin ang bilihin. But anyway, for me really, ang pinaka-exciting part is makita every week na papalitan ang mga nagbebenta dito at natitikman natin ang mga specialty ng iba't ibang mga lugar dito sa Pilipinas. But for this week, we are very excited to try all the local delicacies of Ilocos Sur. And we highly encourage each and everybody to try it para sa ganon, ma-incorporate natin dito sa market sa Maynila. Hindi ko nakakabangan to, but bilang Vice Mayor Presiding Officer, we would like, if you are interested, magkaroon tayo ng Sister City Agreement. Para sa ganon, meron tayong close relationship dahil dun po tayo makakatulong with the help of Direk Cristal Bagaching and of course, the approval of our Mayor. But nevertheless, welcome sa Ilocos Sur Bazaar na mangyayari dito sa Cartilla, and I will not make this long anymore because alam ko naman, excited kayong marinig ang mensahe ng ating mga guests and ang ating magaling na alkalde na si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Good morning and welcome sa Cartilla. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po, aming minamahal na Vice Mayor Angela Lei Chi Atienza. Palakpakan naman po natin siya. And to give her messages, I would like to give to you from the Heritage Province of Ilocos Sur on behalf of Governor Jerry Singson. Ladies and gentlemen, palakpakan po natin Attorney Jana Singson. Agbyag! Sa Ilocos Sur po, when we say agbyag, we also say agbyag. Parang ano po siya, mabuhay. So ulitin po natin. Agbyag! Yun. Magandang umaga po sa inyong lahat. First, I'd like to acknowledge Mayor Isko Moreno Dumagoso, Vice Mayor Angela Lei Chi Atienza, the barangay officials who are here. Nandito rin po ang Manila Market Association headed by Ma'am Juliet Peredo. Nandito po siya kanina. Nandito rin po ang department heads and ang nag-organize po nito headed by the tourism officer, Ms. Cristal Bagatsing. Magandang umaga po, ma'am. Nandito rin po kasama namin dito sa Manila ang ating board member ng Ilocos Sur. Siya po ay apo din ni Governor Jerry, ang aking pinsan, si Bukal Janina Medina Fariñas. Andito rin po si Mayor Eugene Rapanut, one of the mayors ng Ilocos Sur, from the Tao Santa Catalina. And the whole provincial government team po na nag-organize nito, headed by our LEDICO officer, Ma'am Lovie Ann Taaka. Dito po siya. And ladies and gentlemen, a pleasant morning to each and every one of you.
Ilocos Empanada, ano, tara? Ayan, parang kanina ko pa po kasi naririnig yung Ilocos Empanada. I think very excited po lahat na matikman kasi dinala na po namin siya dito sa lungsod ng Maynila. So, may mga pa-free taste din po kami dyan. So, worry no more kasi Ilocos Sur has come to Manila. So, for the next 3 days, Manila becomes a little bit of Ilocos Sur. You can enjoy not only our famous empanada, but also the finest products, delicacies, and homegrown treasures that proudly showcase the talent, creativity, and industry of our people. Sa ngalan ng probinsya ng Ilocos Sur, taus-puso kaming nagpapasalamat sa pamahalaang lungsod ng Maynila, sa pangunguna ni Yorme Isko Moreno, sa pagbubukas ng inyong lungsod at pagbibigay sa amin ng pagkakataong maipakilala ang pinakamahusay na produkto ng aming probinsya. This partnership is more than providing a venue po. It is creating opportunities for our farmers, fisherfolk, MSMEs, artisans, and local entrepreneurs. It is about helping local products reach bigger markets and allowing more Filipinos to discover what makes Ilocos Sur truly special. Manileños, maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap. Sana pagkatapos nito at sana ma-extend din, no? Ang susunod ninyong destinasyon ay ang Ilocos Sur naman po mismo. Hindi lang produkto ang matatagpuan ninyo roon, kundi mga kwento, mga alaala at karanasang tunay na Ilocano. From our UNESCO-recognized heritage sites, breathtaking natural attractions, and vibrant festivals, to the warmth and hospitality of our people, Ilocos Sur has so much more to offer. We invite you to experience the province for yourselves and discover why so many visitors continue to return to our home. As we continue building a stronger local economy, we remain committed to creating opportunities for every municipality, every community, and every Ilocano. Kaya tara na, tikman ang Ilocos Empanada, longganisa, bagnet, at marami pang iba. Mamili, sumuporta sa lokal, at maging bahagi sa ating atikain na maiangat ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Intayon at gatang, together let us strengthen the ties that connect our communities, celebrate the best of what our regions has to offer, and create more opportunities as one Manila, one Ilocos Sur, just unay ti agbiag. Agbiag, maraming salamat po. Attorney Jana Singson, Executive Assistant to the Governor. Palakpakan naman po natin si Attorney. Thank you so much, ma'am. At sa pagkakataon pong ito ay ibibigay ko na po sa inyo ang ama ng ating minamahal na lungsod. Palakpakan po natin kagalang-galang Francisco Isko Moreno Domagoso. Ako po kayo. Naimbag na adlaw kada kayo amin. Agbiag. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa ating mga bisita sa northern part of Luzon. Ang makasaysayang Ilocos Sur. At maraming totoo po yung sinabi ni Atty. kanina. Maraming kwento at kasaysayang maaaring malaman, ma-experience ang kapwa natin Pilipino at lalo na mga Banyaka. Kaya po ngayong araw na ito, taus-puso po ang aming pasasalamat sa ating pong minamahal na gobernador. Alam niyo po, ang pag-oorganisa ng ganitong klaseng event ay hindi po madali. Ngunit sa kasipagan ng provincial government through the leadership of our Governor Jerry Singson at 10 ng kanyang mga kasama, ay pati yung mga alkalde, special mention ko lang yung mga bayang nakisapi, no?
ang bayan ng Cabugao, bayan ng Kawayan, Cervantes, San Ildefonso, San Juan, San Vicente, Santa at Santa Catalina, Santa Lucia, Santa Maria, Santo Domingo, Sinai, Suyo. Talagang mababait ito mga taga-Ilocos, puro Santa ang bayan. At special mention lang yung aking kaibigan na kasama rin ni Bob Jerry nung nagpunta dito. Si Mayor Eugene Mapanot. Mayor, thank you very much. Tinupad ninyo yung aming request. Special request natin to kay Bob kung po pwede matikman at ma-access ng mga taga-Maynila. Especially, yung aking mga kababayan sa lungsod na Ilocano. Alam po ninyo, ang Maynila is I think one of the most diverse demographics in the country. Gusto niyo ng Bicolano? Meron dito. Ilocano, Kapampangan, Bisaya, Ilonggo, Karayang, name it. Lahat halos may kani-kaniyang komunidad. In fact, I'll tell you two things. Meron tayong tinatawag sa 5th District, Barrio Kapampangan. Sa District 1, sa kanto ng Recto at Dagupan, tawag namin doon, Barrio Mino. Mino. The meaning itself. Kasi lahat doon, halos, nagluluto. Point. Turo-turo. Nahiya ko ito ni Janet, nag-i-English. Nag-i-English din ako. Point. Turo-turo. Ito mga skills of different culture. Kaya, ang Maynila, maraming magandang kwento. That's why, Ilocos ay hindi na tayo sa Maynila. Bahagi ng Maynila ang Ilocos Sur dito sa ating minamahal na syudad. Dala ng marami tayong kababayang nanirahan, nag-aral, naghanap. Kaya it's like a homecoming for our fellow Manileños to experience what they have experienced in the past and to be seen again here in the capital of the country. Kaya to our Executive Assistant to the Governor, Attorney Jana Singson, maraming salamat sa inyo. At ang ating Chairman ng Committee of Trade and Industry, Ms. Janina Karin Pariñas, our board member sa Ilocos Sur. Yung mga nagpa-reserve na ng bagnet, easy lang. Gusto nyo bang lumiwanag ang inyong bahay? In moderation. Basta, dalawang bagay ko yung tinitira yung bagnet. Okay. Una, as it is. Pero may kamatis, toyo, kalamansi, sibuyas on the side. Sausawa. The other one, on a Friday. Ano ba niluluto ng mga nanay natin pagka linggo? Yun yun. Kasi kung solo lang, talagang makikita mo si Tweety Bird. Parang nagdi-delirio sa sarap. Ay yung empanada, hindi nyo na kailangan bumiyahe pa ng lawag. Layo pa nun. O dito, matitikman natin. But, on top of all these things, we in DDCAM, through the leadership of Crystal Bagachin and her team in the tourism office of the city, and through the effort of Director Hison of our market, ito'y talagang gustong-gusto namin gawin
on two things. Sa dalawang bagay. Gusto ko ang mga taga Maynila maka-access ng magagandang produkto na kung minsan-minsan makikita natin medyo may bigat na ng presyo. Dala ng ilang palad na ang dinaanan. Dito, through this initiative, we, Manileños, may access good quality products na direct doon sa mga gumawa mismo. That's one. The second part, bukod sa discount na nakukuha ng ating mamamayan, yung ating mga negosyante sa lungsod ng Maynila, lalo-lalo na sa market, sa mga hotels, restaurants, same concept to acquire good quality, top-notch products as part of their services or food or iyahain nilang produkto na makadiskwento at umaldo. Siyempre, pagka ikaw nakakuha ng magandang klaseng produkto, maganda ang resulta ng ibebenta mo, magkakapresyo, pero ang puhunan mo, damang-dama mo lang sa bulsa mo. Kumbaga, ito'y pabor sa aming mga Tagalusod ng Maynila. Second part is, this is our own little way as the capital of the country to be the platform of the agricultural industry and skills industry. Yung mga hobby, o ito ako yung mga direktor ako sa ospital, ito na. Feeling ko nagre-reserve na to. Meron hong bagong-bago na sumisikat sa Metro Manila. In fact, suot ni Atty. Jana. Bagong-bago ito. Ito, marami yung nag-a-acquire nito. Even senators. We see senators wearing this. Ito ang mga hinabing tela nito ay pag dito po lumanding, lalo na sa BGC na mabibili, nako, baka tumatlo o lumimang beses na ang presyo. Ngunit masaya ako dito sa Cartilla ay matatagpuan ng bawat Manileño. Kaya arat na. Malamang ito, ubos ang tela. Anong tawag dito, Atty. Jana, sa Abel? Label? Liabel? O basta yung Ben? Doon na kayo magkasundo sa unang letra. Si Joe Quinto, so, kinikilig na, oh. Isa yan sa tirador. Ganyan. Yung misis ko, ewan ko kung nakikita ninyo, lagi niya suot. And it became a normal clothes. Dati, special occasion lang. No, para bilhan mo at masusuot mo. Paminsan-minsan, kung siyal tolsar ka, pagka may okasyon. It became a trend and part of daily clothes ng mamamayan. Diba? Kaya natutuwa ko dahil unti-unting na ma-magnify yung galing, talent ng mga taga-Northern Region at lumalatag na sa katulad nating highly urbanized city in Metro Manila. The good thing about this, for our industry in the provinces, ay ang Maynila po isa sa marami na napakalaking market. Napakalaki po. 2 milyong mamamayan sa gabi, 3 milyong araw sa tuwing araw. Kaya po natutuwa kami pakisabi ko ba na itong ginawa ninyo ay malaking tulong sa lungsod. Kaya kayo sa mga taga-lungsod na nanonood, kung gusto niyo po ng empanada, ako isuka lang ako.
nagpapabili ako nung lagi kay Richard Ibay. Lastly, sorry ay na-halt lang, natigil lang saglit, no? Pero may bago tayong pupuntahan sa Ilocos Sur. Marami po silang infrastructure development introduced by the governor for tourism purposes. And now, the 896 times 11 easily, at the very least, times 11, barangay officials can now be accommodated in Ilocos Sur. O babalik tayo sa Ilocos Sur muli, mga barangay official. Inantabayanan lang natin ang lifting ng Executive Order number 110. So, kaya steady lang kayo sa Gedli. I'm excited to send you to Ilocos Sur for them to show us what they have built and improved in the recent years under the leadership of our beloved Governor Siso. Okay? Kaya, ready na ba kayo? Mga barangay chairman ko, biyahin-biyahin na. Steady lang. Konti na lang. At on the side, I would like to get your attention on your right side. This is now the second tranche of bigas na ipinamimigay ni President Marcos sa atin sa Luzon. At ito na po'y muling i-deliver for this month. Nag-umpisa na tayo for the past so many days and we will continue to do so to deliver, to cushion the socio-economic impact of these economic challenges happening in the world and in the country and here in Manila. Kaya bagay lamang na ibigay ko ang pasasalamat at pagkilala sa ibinibigay na tulong sa atin para sa mga taga Maynila, hindi po para sa akin, para sa inyo, sa mamamayan ng lungsod ni President Marcos. Kaya palakpakan natin siya, nasaan man sa ngayon. Alam ko, hilong-hilong ngayon si Presidente, dala nang nangyari sa Mindanao. Nalulungkot ako. On behalf of the people of Manila, ay kami nakikisimpatya at nakikiramay sa mga kababayan natin sa Mindanao dala na nangyari. But for now, let's make this as an opportunity to Manilans and to Ilocanos. And continue to tie the knot, the relationship between two LGUs, and give mutual benefits and opportunity to each and every Filipino. Na ang Maynila, lagi namin sinasabi, welcome po kayo sa lungsod ng Maynila. Maynila is Maynila of everyone. That's why you visiting here today, you watching this program, and to those future visitors, you can now call Manila my Manila. It's our Manila. It's the capital of the country. Window of opportunity, pearl of the Orient. Sabi nga ng aming mga ito. So magandang umaga, isang kahilingang magtagumpay nawa ito sa tulong ng Diyos sa ating mga kababayan na ipinagbakasakal na makita, may showcase sa ating mga taga Metro Manila at taga Manila ang kanilang tulong. Wish ko ang kanilang tagumpay. And I wish each and every one of you good health. And I hope our city and our country and the world that hopefully that God will continue to guide and bless each and every one of us. Maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ng buong Manila! God first. Thank you.